tinuluyan po 19 counts cyber libel ang ipinail ng abogado ni Vic Soto, producer, director, composer at aktor na si Vic Soto laban kay Daryl Yap. Ito po ay kaugnay sa Pepsi Paloma film, yung movie. Ito, pakinggan po niyo yung sinasabi ni Vic Soto matapos kailang ipile ang kaso ngayong araw na ito. Kasi marami nagtatanong sa akin kung anong reaction ko. A lot of people have been asking, what's your reaction? Ito na po. This is my reaction. Kung ano man, may mga katanungan kayo, si Atty. po kung sasalit. Bilang isang, of course, kaligay ng showbiz industry, ano ka gumagawa tayo ng mga ganitong hakbang pagka may ganitong mga lumalabas that seems to be an attack to your persona? Ako, wala naman akong pinipersonal. But I'm just against irresponsible people, lalo na sa social media. Kaya nga ako, hindi ako sumasagot in any social media o sa television o sa ano. I think this is the right venue to answer para sumagot sa lahat ng issue. And Pauline, how are you supporting Bossing all through? Oh, all the way. All the way. No questions asked. Well, we saw na hindi mo binubura yung mga screenshot, no? Yung mga comments sa yung accounts. Yeah, so we have evidence of everything. Ayan, no? So, mag-asawang Vic in Pauline. How are you ready? Luna Soto, yan po yung nagpapaliwanag. Mabigat po yung pelikulang yan rapist, rape movie. Na ang tinatamaan dito po ay yung mga Tito Vic and Joey. Kaya si Vic hindi po nakatiis. Ito yung sinasabi ng abogado. 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nag-post ng mapanirang imputation yung respondent. Kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino po ang mga nirereklamo or kinokomplain? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Cyber libel. So bakit siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon, yung po yung writ of habeas data na nauna na namin na-file. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl Yap. Ayun, no? So maliwanag po, talagang tinuluyan. 19 count cyber libel against Daryl Yap. Yan po yung nag-post daw ng kung ano mga mapanira sa reputasyon at pagkatao ni Vic Soto. Okay? Si Vic Soto pa lang yan. Si Tito Vic, yung Tito Vic kay Joey ang pinag-usapan dyan or binabanggit nila kung hindi ako kakamali. So, si Soto hindi na ho nakatiis. Sabi niya, hindi daw siya sumasagot sa telebisyon, sa social media, pero ito yung tamang venue sa korte. Nag-file na ho sila before prosecutor's office. Ayan ho, mabigat. At pati pala yung mga nag-post, ayan kinasuhan na rin, sabi ng abogado. Abogado yung huling nagsalita. Kinasuhan na rin po yung mga nag-post na mapanira sa kanyang kliyente na si Vic Soto. So, ayan na. Ay alam nyo, alam ni Vic Soto ang kalakaran sa showbiz. Tagal na naman kanya sa showbiz. Producer at director din yung mga pamilyang niya. Composer pa, hindi lang aktor. So, itong batang bata pa ba talaga yan? Si Daryl Yap na yan. Ngayon lang yan nagpapasikat mukhang sumobra. May cyber libel. Dahil ang social media po ay napakalakas ngayon. Yan po yung batas na katutok sa paggamit ng social media sa paninira sa pangalan po ng mga tao. Showbiz po yan Kahit kailangan sa publicity yan, pero pagka mabigat na paratang, katulad niyan, di umano yung rapist. Di ba? Parang nang-rape sila, parang umabuso sila
doon sa Peb sa Paloma na ginagawang pelikula, ay matindi ho talaga yan. So yan ang tamang proseso. Na-file yung kaso, so sasagot na lang sa prosecutors hanggang kung sa korte aabot ang mga respondent ng kasong ito. So inuulit ko, ito'y aking tinatalakay dahil ito ilang beses na ho nating nagamit din. Pangalawa, ito po'y isang hindi lang isyong pan-showbiz. Ito'y issue ho na kung gaano kalakas ang social media ngayon, ay dapat may mga limitasyon ng paggamit. Hindi pwede tayong above the law. Kaya ayan po yung nangyari dyan. Inabuso ng mga di umano'y nanira sa pangalan ni Vic Soto. Kaya sila kinasuhan. At yun naman ang tamang pamamaraan. Para walang personalan, walang isyong kung ano man, idaan sa korte at sagutin ang lahat ng paratang at pag hindi nasagot at na lumabas na guilty yan, abay may pananagutan yan. So, sabihin ng iba, good pa rin yan dahil publicity sa pelikula. Pero iba hong usapin ito. Kasi yung title pa lang ho ng pelikula ay mukhang kakaiba na. At ang tinutukoy doon sa mga ipinost mismo na mapanira daw sa pangalan ni Vic Soto ay kaya nag-file ng libel. At malakas yung cyber libel. Cybercrime law, cyber libel na ginagamit. 19 counts, ha? Ganun pala yun. Kung ilang beses ka nag-post, ganun karami ang kaso. Nang sa tingin nila walang ebidensya at nakasira o masamang paratang nakasira sa pangalan ng tao. Yun po yun. So ingat po. Maraming gumagamit ng social media. Hindi lang mga vlogger, hindi lang kung sino. Pati yung mga nagpo-post ng hindi nila alam kung anong pananagutan, kakasuhan din kayo. Nakasuhan na nga yung iba. So, kasong kriminal, cybercrime libel po yan. Cyber libel, criminal case yan. Yung iba ho, kung ano pang kaso pinal, hindi ho nabanggit ng abogado. So mismo si Vic Soto ay napunta sa prosecutor's office kasama ang asawa. Yan yung galaw. Hindi ko alam kung si Tito Soto ay magpapile din. Kasi si Tito Soto, isa rin ho sa binabanggit yan. Pero dahil si Tito Soto ay politiko, baka palampasin niya siguro. Pero itong si hindi politiko, artista, producer, private sector, ayan, kaya ho siya ginamit niya yung batas. Masusubukan ng batas na ito kung hanggang saan. Ewan ko yung iba pang mga nasira ang pagkatao dyan sa issue ng Pepsi Paloma, rape, kung ano mangyayari. Kung ano man ang inyong paniniwala sa kasong yan o sa isyong yan, nasa inyo yun. Pero ito, nasa tamang proseso na. Dinala sa prosecutor's office, i-evaluate yan, bibigyan ng pagkakataon ng akusado kung ano ang kanyang counter-abit o sinumpang salaysay bago hubuin ng prosecutor kung may probable cause dadalhin sa korte yan. Libel case, criminal case po yan. So maging ingat, maging maingat. Ano ang inyong masasabi rito? Tama ba yung ginawa ni Bossing, Vic Soto, against Mr. Yap? O ano pa ang inyong gusto masabi tungkol dito? Please like and share ng video ito.